Mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang paksa natin sa ngayon ay may ugnayan sa tinatawag na Al-Imamul Adil. Ibig sabihin ay ang imam na matuwid o kaya ay makatarungan. Ang tinutukoy sa imam, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, ay amir, ang leader, o sino mang tao na mayroong ibinigay sa kanya na katungkulan. Itong leader na ito na matuwid, makatarungan, ay talagang unang-unang personality na nabanggit sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na 7 klase. 7 klase na mga tao na sila ay pasisilungin sa silong na ipagkakaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tulad ng sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. 7 klase na pasisilungin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang ipagkakaloob na silong. Na unang-una ay Al-Imamul Adil, ang imam, ang pinuno, ang leader na matuwid, makatarungan. Kaya sa ibang riwaya ay Imamun Adil. Dahil dito, mga kapatid, ay yung imam, yung leader, yung amir, o sino mang tao na may katungkulan, ay isinasagawa niya ang batas ng Islam. Kaya siya ay nagiging matuwid, nagiging makatarungan, sapagkat tinitingnan niya ang lahat ng mga makakabuti sa kanyang nasasakupan. Kaya naman siya ay pasisilungin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay inutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala mismo, na kung saan ay makikita natin sa banal na Quran na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Qul amantu bima anzalallahu min kitab wa umirtu li'adila bainakum. Sabihin mo, O Muhammad, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Qul, sabihin mo, O Muhammad, amantu, ako ay naniniwala, ako ay nananampalataya, bima anzalallahu min kitab, sa anumang ipinahayag, anumang ibinaba ng Allah na aklat. Ang banal na Quran na ipinahayag kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o ang mga naunang mga aklat o mga kasulatan na ipinahayag o ibinigay sa mga naunang mga propeta. Wa umirtu, at ako ay pinag-utusan. Sino ang nag-utos? Ang Allah subhanahu wa ta'ala. At ako ay pinag-utusan li'a'dila bainakum, na maging makatarungan sa pagitan ninyo. Hindi lamang sa mga Muslim, kundi pati sa mga angkan ng mga kasulatan o mga hindi mga Muslim, kung mayroon silang hindi na pagkakaunawaan o mga problema, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang maghahatol ng, ibig sabihin ay makatarungan. Makatarungan. Walang unfair. Sa mga Muslim, makatarungan. Sa hindi mga Muslim, ay makatarungan. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala.
Ang leader na matuwid, makatarungan, ay bibigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mataas na antas. Mataas na antas, mga kapatid. Dito sa mundo hanggang sa kabilang buhay, itataas yan ng Allah subhanahu wa ta'ala, lalong-lalo na sa kabilang buhay. Na kung saan ay sa isang naisalaysay na hadith na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal muqassitina indallahi ala manabira min nur. Katotohanan ang mga muqassitin, ang mga taong naghahatol ng katarungan, ang mga taong mga makatarungan, mga matutuwid, mga leader, o sino mang mga tao na binigyan ng katungkulan, innal muqassitina indallahi, doon sa Allah, ibig sabihin ay sa Yawm al-Qiyamah, sa araw ng muling pagkabuhay, ala manabira min nur. Sila ay nakaupo sa pulpits mula sa liwanag. Mga lugar na matataas. Napakaliwanag, mga kapatid. Ala manabira min nur. An yaminir Rahman Azza wa Jal. Sa bandang kanan ng pinakamawain, ang Allah subhanahu wa ta'ala, pinakamawain, Azza wa Jal, ang sukdol sa kapangyarihan at tagasakop. Wakilta yadayhi yamin, at ang dalawang kamay niya, dalawang kamay ng Allah subhanahu wa ta'ala ay kanan. Ayon sa pagpapaliwanag nito, ay tanda na siya ay walang kakulangan, walang kapintasan. Hindi katulad ng mga nilikha na may kanan, may kaliwa. At sigurado na itong kaliwa ay mas mahina kaysa sa kanan. Ibig sabihin, may kapintasan, may kakulangan, may kahinaan. Kaya ang Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakilta yadayhi yamin, at ang kanyang dalawang kamay ay kanan. Alladhina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma walu. Na sila, itong mga tao na ito, sila ay nagiging matuwid, sila ay nagiging makatarungan sa kanilang paghatol o pagbigay ng batas o ano mang bagay tulad halimbawa ng hukom na maghahatol ng ibig sabihin makatarungan, o kaya ay hari na maghahatol, magbibigay ng makatarungan. Alladhina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim, at sa kanilang mga pamilya, mga asawa, at sa kanilang mga anak. Makatarungan sila sa kanilang mga asawa, makatarungan sila sa kanilang mga anak. Hindi nila pinagkakaiba ang kanilang anak na lalaki at ang kanilang anak na babae. Alladhina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma walu. Sa ibang pagbasa nito ay wa ma wullu. Ibig sabihin nito ay sa mga tao na binigyan ng anumang katungkulan. Malaki man na katungkulan o maliit man na katungkulan, ay ibig sabihin sila ay nagtatrato sa mga tao ng ibig sabihin ay matuwid o kaya ay makatarungan. Tingnan ninyo, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay minamahal niya ang mga taong matuwid, naghahatol ng katarungan, na kung saan ay makikita natin na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa aqsitu inna Allaha yuhibbul muqsitin. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at kayo ay maging pantay sa katarungan, kayo ay maghatol ng makatarungan. Inna Allaha yuhibbul muqsitin. Katotohanan na ang Allah ay minamahal niya ang mga taong makatarungan. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala,
kapag matuwid, kapag makatarungan, ang isang leader, ang isang pinuno, ang isang namamahala, ay talagang mapayapa ang lugar, mga kapatid. Bagamat ay magiging masagana ang pamumuhay ng mga tao. Panahon ni Abu Bakr As-Siddiq, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, kabilang sa khutbah o kaya ay sermon ni Abu Bakr As-Siddiq nung siya ay napili bilang khalifa o kaya ay pinuno ng mga mananampalataya pagkaraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya, "Ayyuhan nas, qad wallitu alaikum walastu bi khairikum." Usang katauhan, ako ay napili ninyo na maging pinuno. Walastu bi khairikum. At ako ay hindi, ibig sabihin ay mas mainam kaysa sa inyo. Hindi ako ang mas mainam kaysa sa inyo. Fa in ra'aytumuni ala haqqin fa'ainuni. At kapag nakita ninyo ako na nasa katotohanan, nasa tama, ay suportahan ninyo ako, tulungan ninyo ako. Wa in ra'aytumuni ala batilin fasaddiduni. At kapag nakita ninyo ako na nasa mali, nasa kabulastugan, nasa hindi tama, hindi makatarungan, ay fasaddiduni, ituwid ninyo ako, turuan ninyo ako. Atiyauni ma ata'atullaha fikum. Sundin ninyo ako, sabi ni Abu Bakr As-Siddiq, ano mang aking gagawin sa inyo sa pamamahala, sa pamagitan ng ako ay sumusunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Fa-idha asaytuhu, at kapag ako ay sumuway sa Kanya, kapag ako ay sumuway sa Allah subhanahu wa ta'ala, fala ta'ata li alaikum, ay huwag ninyo akong sundin. Huwag ninyo akong sundin. Kapag ako ay sumuway sa Allah, huwag ninyo akong sundin. Ala, inna aqwakum indi ad-da'if hatta akhudha al-haqqa lahu. Pakinggan ninyo mabuti. Katotohanan, ang pinakamalakas sa inyo para sa akin ay yung mahina, yung da'if, yung mahina. Sapagkat kukunin ko ang karapatan, ang katarungan para sa kanya, para dun sa mahina. Wa ad'afakum indi al-qawi hatta akhudha al-haqqa minhu. At ang pinakamahina sa inyo ay ang malakas, sapagkat kukunin ko ang karapatan, ang katarungan mula sa malakas. Sinabi niya, aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Hanggang dito na lamang ang aking masasabi, at naway gawaran ako ng Allah ng kapatawaran, at ganun din kayo ay gawaran ng Allah ng kapatawaran.